Okay, magandang umaga sa inyong lahat mga kababayan, mga kaibigan, no? Kung nasan man kayo ngayon. Okay, kamusta mga kababayan? Sa gitna ng mga chismis at fake news, ha? Isang tanong ang bumabalot sa social media. Si First Lady Liza Araneta Marcos ba ang dapat sisihin sa pagkamatay ni Paulo Tantoco? O ito ba isa na namang political circus, ha? Para siraan ang administrasyon? Okay, mga katropa, ha? Ngayon, aalamin natin ang katotohanan sa likod ng kontrobersyal na ito. Kamusta mga kababayan natin sa Quezon City, Davao, Los Angeles, Dubai, Riyadh, Toronto, Sydney at saan man kayo naroroon. Ako si #WalkWithLan at ito ang Pinoy Political Pulse, ha? Ang channel na nagbibigay ng matalas, masaya at totoong pagsusuri sa mga isyong bumubulabog sa Pilipinas. Ngayon, pag-uusapan natin ang mainit na issue tungkol kina Liza Marcos at Paulo Tantoco. Was it guilt by association o isang malaking chika lang na pinalaki ng mga obstructionist, ha? Pero bago natin simulan, i-click ang subscribe button, i-like, i-comment at i-share sa mga kaibigan nyo sa Hong Kong, Singapore at New York. Tulungan natin maabot ang 100,000 subscribers ang channel na ito. Okay, ha? Okay, kung gusto nyong kaming suportahan, magpadala rin ng super thanks please, ha. Kahit maliit, no? Malaking tulong 'yan para mapanatili ang content na ganito. Noong March 2025, namatay, no? Namatay si Paolo Tantoco, ang Rustans na tagapagpana sa Beverly Hilton Hotel sa Los Angeles dahil sa cocaine overdose, ha. Ayon sa Los Angeles County Medical Examiner, pero ang plot twist, isang peking police report ang kumalat sa social media na nagsasabing kasama umano si First Lady Liza Marcos sa mga hinintay ng police para tanungin, ha? Fake news ba ito o may mas malalim na agenda? Ngayon, susuriin natin ang mga ebidensya, ang politika sa likod nito at ang lohika o ang kawalan nito sa mga akusasyon. Pero higit sa lahat, tatanungin natin, bakit laging nadadawit ang mga Marcos sa mga ganitong iskandalo? Tara, simulan na natin. Kung bagong viewer ka, i-hit ang subscribe button at i-on ang notification bell para updated ka sa mga susunod na nating episode, ha. Sa mga OFW sa Dubai, Qatar at London, mag-comment kayo ng Laban Pinas para malaman natin na nanonood kayo. At syempre, ha, mag-super thanks na rin kayo para suportahan ang aming team na magdala ng mas maraming ganitong content. Isang maaraw na araw sa Los Angeles, no? March 8, 2025, si Paulo Tantoco, no? 44 years old, kilalang negosyante at tagapagmana ng Rustans Empire. Tatagpo ang walang malay, no, sa Beverly Hilton Hotel. Ang sabi ng coroner, cocaine effects ang dahilan ng kanyang pagkamatay na may kontribusyon ng heart disease. Accidental ang ruling, ha, walang foul play. Pero teka, bakit biglang nadamay si First Lady Liza Marcos? Isang alleged police report ang kumalat sa Facebook na nagsasabing kasama umano, no, si Liza. Kasama si Dina Arroyo Tantoco at Alexa Miro sa mga tinanong ng Beverly Hills Police Department. Okay, pero narito ang kicker. Ang report na yan, peke, ayon sa Malacanang at mismong Beverly Hills Police Department. Kung totoo man nakasama si Liza, bakit kailangan pang mang-imbento ng fake report? Okay, parang script ng teleserye, di ba? May white powder daw na nakakalat sa kwarto, parang eksena sa CSI. Pero seryoso mga kababayan, ang original na police blotter ay walang binanggit na companions o cocaine, ha, sa crime scene. Kaya naman ang tanong, sino ang may ganang magkalat ng ganitong kwento? At bakit? At bakit? Is it to discredit the Marcoses or to distract us from something bigger? Okay, sa Pinas, kapag may chismis, laging may politika sa likod. Kung na-enjoy nyo ang pagsusuri natin, ha, share nyo na to, no, sa mga kaibigan nyo sa Cebu, Davao, o kahit sa Toronto at Sydney. Mag-comment kayo, ha, fake news ba yan? At i-like ang video. Tulungan natin maabot ang 100,000 subscribers. Ngayon, pag-usapan natin ang lohika or the lack thereof, no, sa likod ng mga akusasyon. Ano ang guilt by association? Sa Tagalog, parang sinasabi mong kung sino ang kasama mo, ganun ka rin. Halimbawa, kung kasama mo si Juan na lasenggo, lasenggo ka na rin.
Hindi naman siguro, no? Sa kaso ni Lisa Marcos, ang lohika ng mga detractors ay ganito. Nasa LA siya nung namatay si Tantoco, kaya kasama niya, kaya kasalanan niya, no? Pero teka, ang totoo, si Lisa ay nasa isang Filipino community concert noong March 8 kasama mga opisyal tulad ni Tourism Secretary Cristina Frasco. Hindi siya nakatira sa parehong hotel ni Tantoco at may security detail siya mula sa US at Presidential Security Group. O kung titignan natin ha, ang global lens. Ang ganitong klaseng fake news ay hindi bago. Sa US halimbawa, noong 2020 election, maraming fake stories ang kumalat tungkol kina Biden at Trump para siraan sila. Sa Pinas, laging target ang mga Marcos ng disinformation. Bakit? Dahil polarizing sila. Pero mas malalim na tanong, sino ang kumikita sa ganitong chismis? Is it the opposition, the DDS, or just social media clout chasers? Ang malinaw, ang fake police report ay isang classic case ng character assassination. Kung isipin natin, parang teleserye talaga ito. Si Lisa cast as the kontrabida, si Paulo ang biktima, at ang social media, ang direktor na laging may plot twist, ha? Pero seryoso mga kababayan, ang ganitong klaseng fake news ay hindi lang tungkol kay Lisa. It's about distracting us from real issues like inflation, education, o yung mga nawawalang sabungeros na sinabi ni Senator Amy Marcos. Kaya naman, let's stay woke mga katropa. Kung agree kayo na fake news ang ganitong klaseng chismis, mag-comment ng woke na woke at i-share sa mga kaibigan nyo sa Dubai, Singapore at New York. Mag-super thanks na rin para suportahan ang aming research team. Tignan natin ang panig ng Malacanang. Ayon kay Undersecretary Claire Castro, ang police report na kumalat ay malaking kasinungalingan. Ang Philippine Consulate sa LA ay nag-verify na ang dokumento ay peke at hindi tumutugma si standard language ng Beverly Hills PD. Bukod dito, si Nena Tantoco, ina ni Paulo, ay nagsabi mismo na walang kinalaman si Lisa sa pagkamatay ng kanyang anak. Dagdag pa, si Lisa ay may mga public engagement noong araw na yon at hindi kasama si Tantoco sa kanyang entourage. Ang lohika, kung wala siyang kinalaman, bakit kailangan gawin itong issue na ito? Pero siyempre may kabilang panig. Si Senator Amy Marcos, kapatid ni Pangulong Marcos, ay hinintay ang Malacanang na magbigay ng mas detalyadong paliwanag tungkol sa whereabouts ni Lisa. Sabi ng ilan, dahil si Dina Arroyo Tantoco, asawa ni Paulo, ay Deputy Social Secretary ng First Lady. May connection daw talaga. Dagdag pa, ang timing ng pagkamatay ni Tantoco habang nasa LA, rin si Lisa ay nagdulot ng hinala. May mga nagsasabi rin na ang katahimikan ng Malacanang sa simula ay nagpalakas ng chismis. Pero teka, kahit may koneksyon si Dina, ebidensya ba yon ng kasalanan? Kung titignan natin ng maigi, ang anti-Lisa argument ay puno ng logical fallacies. Una, guilt by association. Dahil nasa LA siya, kasama na agad. Pangalawa, argument from silence. Dahil hindi agad sumagot ang Malacanang, may tinatago daw. Pero sa kabilang banda, ang pro-Lisa side ay hindi rin perpekto. Ang kanilang depensa ay medyo generic, paulit-ulit na fake news lang ang sagot. Sana'y nagbigay sila ng mas detalyadong timeline para tapusin na ang espekulasyon. Ang katotohanan, walang konkretong ebidensya na kasama si Lisa sa insidente. Pero ang politika sa Pinas ay laging nagpapalaki ng chismis. Ano ang tingin ninyo, mga kababayan? Fake news ba ito o may katotohanan? Mag-comment sa baba at i-share sa mga kaibigan nyo sa Manila, Hong Kong at Qatar. I-click ang subscribe button at mag-super thanks na rin please para tuloy-tuloy ang ganitong content. Hindi ito ang unang beses na dawit ang mga Marcos sa kontrobersiya. Mula sa martial law hanggang sa mga akusasyon ng drug use ni Pangulong Marcos, parang may pattern. Pero hindi lang ang Marcos ang target. Si Duterte rin nadawit sa ganitong klaseng chismis. Ang tanong, bakit laging ganito ang politika sa Pilipinas? Dahil ba sa social media o dahil sa mga obstructionist na sinasabi ng Malacanang? Ang sagot, pareho ang social media ay nagpapabilis ng fake news at ang mga politikong may agenda ay gumagamit ito para siraan ang kalaban. Kung titignan natin ang mas malaking issue, ang fake news ay hindi lang tungkol kay Lisa, ito ay tungkol sa kung paano hinuhubog ang disinformation, ang public opinion sa Pinas. Walang sapat na batas laban sa fake news na mga
na may ngipin. Halimbawa, ang Cybercrime Prevention Act ay mahina pagdating sa pag-regulate ng social media propaganda. Sa ibang bansa tulad ng Germany, may NetzDG law na nagpapataw ng multa sa platforms na hindi nag-aalis ng fake news. Dapat ba magkaroon ng ganong batas sa Pinas? Pero teka, paano natin babalansin ang freedom of speech at ang laban ng disinformation? Okay, kung anong thoughts nyo, paki-comment down below. Okay ha? Kung iisipin natin, parang reality show ang politika natin. Ang fake news ha, sila yung mga confessionals na puno ng drama. Pero seryoso, mga kababayan, kailangan nating maging matalino at sa pagbabasa ng balita. Hindi porket viral ha, totoo na. Kaya naman, stay critical, stay woke at huwag basta maniniwala sa Facebook post. Kung gusto nyong mas maraming ganitong pagsusuri, isubscribe na ang channel at mag-super thanks na rin please. I-share sa mga kaibigan nyo sa Japan, Australia at Canada. Mag-comment ng Stay Woke para ipakita na kasama kayo sa laban kontra fake news. So ano natutunan natin? Una, ang alegasyon laban kay Lisa Marcos ay batay sa isang peking police report na walang ebidensya. Pangalawa, ang guilt by association ay isang logical fallacy na ginagamit para siraan ng mga Marcos. Pangatlo, ang fake news ay hindi lang tungkol sa isang tao. Ito ay tungkol sa mas malaking laban para sa katotohanan sa ating lipunan. Si Lisa ba ay biktima ng political mudslinging? Malamang, pero ang tunay na tanong, paano natin mapipigilan ang ganitong klaseng chismis sa hinabukot, hinaharap? Sa mga kababayan, ang politika sa Pilipinas ay parang laro ng chess. May mga galaw na hindi mo makikita agad. Kaya naman, kailangan nating maging matalino, mapanuri, at laging handa sa katotohanan. Sa mga OFWs natin, sa Dubai, Qatar, hanggang Hong Kong at saan man kayo naroon. Salamat sa panonood. Kayo ang dahilan kung bakit kami patuloy na gumagawa ng ganitong content. Kung na-enjoy nyo ang episode na ito, i-click ang subscribe button, i-like at i-share sa mga kaibigan nyo sa Manila, Cebu, Davao, Los Angeles at London. At mag-comment ng laban kontra fake news at mag-super thanks para suportahan ang aming channel. Target natin ang 100,000 subscribers. Kaya tulungan nyo kami, mga katropa. At syempre, i-on ang notification bell para updated kayo sa susunod nating video tungkol sa mga mainit na issue sa Pilipinas. Salamat sa panonood mga kababayan. Hanggang sa susunod na episode ng Pinoy Political Pulse, #WalkWithLan. Stay critical, stay woke at laging tandaan ang katotohanan ng pinakamakapangyarihang sandata natin. Magkita-kita ulit tayo mula Quezon City hanggang Dubai. Ingat kayo at laban lang. Talagang mabuhay po ang Pilipinas.